Sa mga balitang mayroong pag-asa, Global Disciple Making Evangelism inulunsad sa South Central Luzon Conference. Mga manggagawa sa Cavite Mission nagtipon para sa direction setting ngayong 2024. Grupo ng mga Adventista sa Duplas, Supiden, La Union, formal nang itinalaga bilang Organized Seventh-day Adventist Church. Mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission nagtapos sa continuing education makalipas ang 2 taon. AWR broadcasters sa Occidental Mindoro nagtipon para sa patuloy na pagsulong ng radio ministry sa probinsya. Mga Adventista sa Valenzuela District nagsama-sama sa pagtatapos ng 10 days of prayer. Adventist University of the Philippines nagdaos ng Grand Sundown Fellowship sa pasimula ng bagong semestre. Lahat ng iyan ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagtipon ang Adventist elders and church leaders sa kick-off o paglulungsad ng Global Disciple Making Evangelism sa South Central Luzon Conference Territory. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng Seventh-day Adventist World Church at nakatakdang isagawa sa susunod na 15 buwan hanggang sa 2025. Alamin ang mahalagang layuning nakapaloob sa programang ito sa balitang May Pag-asa ni Yvonne Rigor. Sinasagawa ang Global Disciple Making Evangelism Kickoff dito sa SCLC Pavilion, San Pablo City, Laguna. Ang nasabing programa ay pinasimulan sa isang devotional ni Pastor Lemuel Fadriquela, SCLC NDR IEL Field Secretary. Idiniin niya na kailangan nating maging mabisang instrumento upang madala ang mabuting balita tungkol kay Kristo sa buong sanlibutan. Tayo po ay nagtitipon dahil ang ating buong pangsanlibutang iglesia ay mayroong inilulunsad na programa, Global Discipleship Evangelism. 15 mga buwan ng buong iglesia ay makikisangkot para sa pangangaral sa buong sanlibutan. Naglalayon ito na ang lahat ng mga kapatid sa buong teritoryo ng South Central Luzon Conference ay ating abutin, bawat isa ay makisangkot at maging fruitful ng ating pagsisikap na ito, mga kapatid, na sama-sama. Kabilang din sa mga tagapagsalita sina Pastor Arnel Gabin, Vice President for NDR IEL Southern Asia Pacific Division, Dr. Irelyn Gabin, Assistant for NDR IEL Southern Asia Pacific Division, at Pastor Marvin, Vice President for NDR IEL Ministerial Secretary, North Philippine Union Conference. Hinimok nila na hindi lamang isang departamento ang gagawa sa paghikayat, kundi lahat ng departamento o buong pamilya ng bawat iglesia ay gagawa. So napakalaki po ng benepisyo na aking nakita sa pagdalo ko sa seminar na ito. Ma-involve tayo doon sa gawain ng Panginoon para ang pabalita ng kaligtasan ay madala sa lahat ng mga tao sa ikaliligtas. Magkaroon po tayo ng mas intentional na pag-abot sa mga tao na dala-dala po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo na tumugon po ang ating mga kapatid. Napakarami po natin ngayon. Alam ko po na sa tulong ng Banal na Espiritu ay marami ang madadala po natin sa paanan ng ating Panginoon. Sa katapusan, nag-commit ang bawat isa na makisangkot sa gawain bilang mga pinili na matupad ang misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Maging kabahagi ang bawat kapatid sa pagpapalago at pagpapaunlad ng gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Sa akin, bilang isang elder, parang mas maagaan ang dating nung lecture ngayon about small group. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa direction setting meeting ang mga leader at manggagawa sa Cavite Mission.
Sa nasabing pulong ay nagkaroon sila ng inspirasyon at malinaw na pananaw samantalang patuloy na gagawa at magsisipaglingkod ngayong 2024 hanggang 2025. Ang mga malagang paksang na ibahagi doon, nasa balitang May Pag-asa ni Samuel Fuentes. Masiglang care groups, aktibong youth ministries at masusing pag-aaral ng Spirit of Prophecy, yan ang naging sentro ng direction setting na ginanap para sa mga elders and leaders ng mga lokal na iglesia sa pangunguna ng pamunuan ng Cavite Mission. Ang direction setting na ito ay ginanap upang mas mapaigting pa ang gawain ng Panginoon sa probinsya ng Cavite. Talaga yung battle cry natin, maging consistent tayo doon. Each one, reach one. Gumagawa, nakikiisa, at nagle-labor for the Lord's kingdom. Lalo tigit ulahin nila ang kanilang mga mahal sa buhay at magkaroon ng total participation, ma-activate lahat ang care group. Parang may domino effect yan eh. Pag na-activate lahat ng care group, ay magiging maganda ang direksyon at hindi sila magbabackslide, mapapalakas sila, and at the same time, magiging discipler din sila. At of course, gusto natin ang bawat church ay makapag-plant ng church sa kanya-kanyang designated territory. Within this continuum, we can assemble another 25 churches, 30 companies, and 50 group of believers. At pagkatapos, of course, yung ating headquarter, hindi mawawala yun. Kinakailangan, by the end of the term, 2025 December, natapos natin yung ating headquarter at saka yung ibang pagawain doon sa ating campus. At pagkatapos, kung loloobin ng Panginoon, Cavite will become a conference by the end of our term. Ang care group po, o ang care group ministry ay napakahalaga. Bakit po? Una, ito po ang sinasabi na dapat na ang ating mga local church ay maorganisa sa mga maliliit na grupo. Para po ano? Para yung pag-ibig, yung pagkakaisa, yung pagsasanay, yung pag-iibanghelyo, yung pagpapatatagan ng mga kaanib sa iglesia ay solidong magaganap at mangyayari kung ang bawat isa ay nakasama sa isang maliit na grupo ng ating mga lokal na iglesia. Kami nagpapasalamat sa pamunuan ng Cavite Mission na may mga ganitong directional settings na nagaganap. Una, sa panahon ng January na talaga namang kailangan ng iglesia para may direksyon ang patutunguhan ng programa at serbisyo sa lokal na iglesia. At ito'y malaking tulong din sa amin na may set up namin ang aming mga miyembro para sa ikasusulong ng banal na gawain ng ating Panginoong Jesus dito sa Cavite area. Napakahalaga ng layuning ito para sa amin, lalo tigit nakita namin yung ratio kanina, napakalaki ng Cavite area. Magdodoble ang ating mga manggagawa, lalo tigit ang lokal na iglesia, mga membro, para sa ikasusulong ng gawain ito at para mas madali ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Mula rito sa Aya Silang Cavite, hatid ang Balitang May Pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today and PUC News. Formal nang itinatag ng Northern Luzon Mission bilang ganap na organized church ang grupo ng mga Adventistang nagpupulong at nananambahan sa Duplas, Sodipen, La Union. Ang nasabing church organization ceremony ay pinangunahan ng mga mismong pangulo ng NLM at naging masayang karanasan at inspirasyon sa mga miyembro ng bagong Duplas Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang kwento ng mga hamon at tagumpay, Balitang May Pag-asa ni Jenny Diaz. Ang kaharian ng langit ay lubos ang kagalakan sapagkat sa pagpasok pa lang ng taon, isang church organization na naman ang naganap dito sa Northern Luzon Mission. Purihin po natin ang Diyos sapagkat sa araw na ito ay atin pong naisagawa ang church organization dito sa Duplas. Purihin natin ang Diyos sapagkat nanatili mga kapatid bilang isang grupo ng mga mananampalataya at ngayon ay dumami na sila sa bilang at ginagamit nila ang talento na maging pagpapala sa gawain ng Diyos. Napakalaga na ma-organize ang isang iglesia. May tatlong napakalagang dahilan. Una po, para po sa tinatawag nating acceptance of membership.
ang company ay hindi pa pwedeng mag-accept ng membership. Pero pag church status na, nakakatanggap na sila ng membership o maging kaanib ng iglesia. Ikalawa, nakaka-implement na sila ng church order of discipline. Hindi na sa mother church kung sila ay status na as a church. Pangatlo, sila ay magkakaroon na ng representative pag may session sa mission o kaya sa mga programa ng iglesia. They will have their own representative. Yan po napakalaga ang ma-organize ang isang iglesia. Papasalamat po ako dahil sa hapong pong ito magiging organized na po ang aming church na matatawag ng Duplas Seventh-day Adventist Church. Maraming pong salamat sa presidente ng mission, si Pastor Ismael Cabason, na siyang magsasagawa ng pagiging organized nitong aming iglesia. Ang pag-organisa ng Duplas Seventh-day Adventist Church ay hindi lamang tagumpay para sa kanilang komunidad, kundi pati na rin para sa Northern Luzon Mission sa kanilang misyon na magtayo ng mga bagong simbahan. Ang mission po ng church ay upang kasangkapan ng Diyos na dalhin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Kaya ito po ang pinapahiwatig natin, dinidiin natin sa mga ma-organize na iglesia na sila'y mga kaanib na nakiging bahagi na nagtatapos ng gawain ng Diyos dito sa sanlibutan. Sa kabuuan, ang pag-organisa ng Duplas Seventh-day Adventist Church ay isang pagpapatunay ng pag-unlad at pag-usbong ng ating komunidad. Hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na makiisa sa misyon na ito, maging bahagi ng pagtataguyod ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Layunin magatid ng balitang may pag-asa, ako si Jenny Diaz para sa Hope Today NPUC News. 25 mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission ang tagumpay na nagtapos sa kanilang continuing education training. Ito ay matapos ang halos 2 taon nilang pagsasanay sa ilalim ng Ministerial Spouses Association, kung paanong maging epektibong katuwang o partner sa paglilingkod ng kanilang mga asawang pastor. Si Crisel Heraldino para sa Balitang May Pag-asa. Pagkatapos ng halos 2 taong seryeng pag-aaral sa ilalim ng programang Ministerial Spouses Association Continuing Education, ang pinakaaasam-asam na completion ceremony ng mga asawa ng pastor sa Southern Luzon Mission ay naisakatuparan. Ang naturang okasyon ay dinaluhan ng 25 asawa ng pastor kasama ng kani-kanilang asawang pastor bilang sponsors na matagumpay na nakapagtapos ng 4 na level ng MSA Continuing Education Program ng NPUC. The minister's wife, it's a blessing to be a part of this association. Not just ikaw ay kilala sa distrito, pero ikaw ay may big responsibility doon sa iyong asawa at doon sa distrito na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Isa sa mga blessings dahil isa sa paraan para makapag-serve tayo sa Panginoon, sa ating mga kapatiran, hindi lang sa iyong asawa, kundi sa mga kapatiran na hindi mo man lubos akalain na ikaw pala ay mapapabilang, ako pala ay mapapabilang doon sa tinawag ng Panginoon. Kaya po ako ay masasabi kong blessing to be a minister's wife. Naging special na panauhin naman ang NPUC MSA Coordinator na si Ginang Delba de Chavez na siyang nanguna sa pagbibigay ng charge to the completers. Declare you completers. And you may now receive your certificates. Bukas sa mukha ng mga asawa ng pastor ang kaligayahang hindi maaaring tumbasan ng anupamang material na bagay sa pagtatapos na ito. As pastor's wife, kailangan po tayo ay maging pagpapala sa ating mga asawa. Tayo po ay maging good listener, comforter during the times na they feel disappointed o madaming mga struggles sa kanilang ministry. So, I pray na tayo po lahat ng mga asawa ng pastor ay maging pagpapala sa buhay ng ating mga asawang pastor. Kaya naman siksik at puno sila ngayong hahayo at maglilingkod bilang partner ng kanilang mga asawa sa ministeryo ng Panginoon. The minister's wife God called you to be. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you
and give you peace. Mula sa Southern Luzon Mission na may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Crisel Heraldino, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipo ng Adventist World Radio Broadcasters mula sa mga chapter na nabuo sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ang nasabing area-wide meeting ay dinaos sa San Jose Seventh-day Adventist Church upang patuloy na bigyang inspirasyon ang mga botihing namamahayag sa kanilang masayang pakikisangkot sa malawak na gawain ng radio ministry. Ang ibang bahagi ng nasabing pagtitipon nasa balitang may pag-asa ni Jiramel Joy Tanyedo. Isang area-wide meeting ang isinagawa ng Adventist World Radio dito sa probinsya ng Occidental Mindoro para sa taong 2024. Sa aktibidad na ito, ang mga radio broadcasters mula sa iba't ibang chapter ng probinsya ay muling nagsama-sama kung saan kanilang isinaysay kung paano nagamit ang radio ministry sa kani-kanilang mga lugar sa pagpapalawak ng gawain ng Panginoon at kung papaano ito nagkaroon din ng epekto sa pagpapalago ng kanilang pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat na naging bahagi ng Adventist World Radio Broadcaster. Tinatalakay ko po yung mga composers, writers ng ating hymnal, ng mga ano ang mga nagiging karanasan nila kung bakit nila naisulat ang mga atwiting iyon at yun ang mga nagiging inspirasyon natin habang tayo ay naglilingkod, nag-worship sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Mayroong 83 masisigasig na radio broadcasters sa probinsya ng Occidental Mindoro at layo ng opening meeting na ito ay mas lalo pa silang mabigyan ng mga bagong kaalaman sa kung papaano pa nila mas magagamit ang kanilang talento. Kabahagi ng aktibidad, muling nagkaroon ng commitment program ang mga broadcasters para sa kanilang mga gagawing serbisyo sa panibagong taon. Ang kahalagahan ng ating opening meeting ng AWR Occidental Mindoro Chapter ay upang ma-renew ang mga broadcasters sa kanilang commitment bilang mga broadcasters sa ating mga radio station dito para sila ho ay lalo pang maging epektibong mga broadcasters na higit sa taon ito. Nagbigay naman ng pasasalamat ang presidente ng Mindoro Islands Mission na si Pastor Danilo Fiecas sa mga broadcasters para sa kanilang pagsusumikap na magpagamit sa gawain ng Panginoon. Sa pangalan ng pangasiwa ng Mindoro Islands Mission, magpatuloy mga kapatid sa inyong pagtatalaga at makipagtulungan na rin po patuloy. Encourage na makipagtulungan ang ating mga kaanib sa iglesia sa ganitong gawain sapagkat maraki rin ang kanilang magagawa. Salamat mga minamahal na mga kapatid, pagpapalain patuloy ang inyong paglilingkod sa taong ito ng 2024. Mula dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Magkakasamang sumamba sa Diyos ang mga Adventista sa Valenzuela sa pagtatapos ng kanilang 10 days of prayer sa kanilang distrito. Doon, naging mahalagang bahagi ng kanilang programa ang mga mensahe at patotoo tungkol sa kung gaano kahalaga ang pananalangin sa buhay at paglilingkod ng isang Adventistang mananampalataya. Si Joan Nicole Mercado ang mag-aatid ng balitang may pag-asa. Mga Adventista mula sa Valenzuela City nagsama-sama dito sa Bignay Activity Center para sa selebrasyon ng pagtatapos ng 10 Days of Prayer. Ipinagdiwang ng buong Valenzuela District ang pagtatapos ng 10 Days of Prayer na may temang Priorities of Faith sa pamamagitan ng pag-aawitan at sa pakikinig ng mensahe mula sa Diyos buong maghapon. Si Pastor Dexter P. Argarin, Area 6 Chairman, ang siyang nagbahagi ng mensahe sa umaga patungkol sa kabaitan at siya ring nanguna sa pananalangin para sa mga dati at bagong opisyales ng bawat iglesia sa distrito. Si Pastor Antonio Faren, Valenzuela District Pastor, ang siyang nanguna sa foot washing at communion service at nagbigay ng mensahe sa hapon.
Mas naging makabuluhan ang pagtitipong ito dahil sa mga ibinahaging refleksyon at testimonya patungkol sa naging karanasan ng bawat isa sa isinagawang 10 Days of Prayer. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Joanne Nicole G. Mercado, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Napuno ng saya at inspirasyon ang dinaos na Grand Sundown Fellowship ng mga mag-aaral sa Adventist University of the Philippines, Puting Kahoy, Silang, Cavite. Sa pangunguna ng Central Student Council at Campus Youth Ministry, layunin ng programa na bigyang importansya ang potensyal ng bawat mag-aaral sa kanilang paghayo sa buhay ng may pagtatagumpay. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Hana Kabisada. Ay iginunita ng Adventist University of the Philippines ang Grand Sundown na pinangunahan ng Central Student Council at Campus Youth Ministry ng Universidad. Ang pagdiriwang ay may temang Unleashing Potential, Igniting the Last Lap na naglalayong bigyang diin ang konsepto ng potensyal ng bawat mag-aaral. Ang Last Lap ay naglalarawan ng huling yugto ng pang-akademikong taon na nag-aanyaya sa lahat na magpatuloy ng may determinasyon, tiyaga at bagong sigla. Sa katauhan ni Shasha Patricio, isang volunteer sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism na naglingkod bilang tagapagsalita, ay nabigyang diin ang importansya ng patuloy na pagpupursige upang makamit ang tagumpay. Ito ay dinaluhan ng mga estudyante at mga kawani ng naturang universidad at iilang mga panauhin. Naghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, Hana Kabisada para sa Hope Today at PUC News. Lasinggero po ako. Doon po sa amin, marami pong rice wine. Nag-inuman kami doon. Tapos lasing ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, lasing ako eh. Yung ganun nga, ang ugali ko noon, lasinggero. Yung mother ko naman, sabi niya sa sarili niya, sige, kahit na anong pasukin mong relihiyon, importante magbago ka. Nung nag-garden ako ng ganun, alas 12, uwi akong kakain, nakikinig ako ng radyo, kaya itama ko yung programa ng AWR noon. Yung kumakanta noon si Sister Van, na nagustuhan ko ba ang programa nila. Kaya yan, araw-araw, diyan ako nakikinig sa AWR. Para bang hindi kumpleto ang araw pag hindi ko nakinig yung sa awit at papuri sa tanghali. Kaya hindi ako ma-absent talaga sa awit at papuri ng tanghali. Tapos pag 11:30, talagang uuwi talaga ako. Kaya kung mamiss kaya sa 6:30, may programa naman si Pastor Caranza noon, diyan ako nakikinig. Kung sinabi niya ang bersikulo, isinulat ko kagad para hindi ko makalimutan. Pag tapos na, pag natutulog ako, binabasa ko para maintindihan ko bago ako nagpabaptize. Yung nag-decide na po ako, kasi yung mga sinasabi ni Pastor Caranza, diyan po ako parang natutong magbasa ng Biblia. Natouch po ako sa sinasabi niya, ganon. Doon ko po kasi nalaman na meron palang Sabbath day, yung pahinga ba, para magpahinga ng isang araw, para bang may nagtutulak sa akin na magbabinyag ka na. Sa isip-isip ko, sandali lang mo muna, pero kinabukasan, ano pang hinihintay mo? Nakilala ko po AWR, doon ako nakikinig. Magsisimba po ako ngayon doon sa Lagawe. Yung pastor po namin doon si Eduardo Garlejo po. Punta ko sa church sa Lagawe, sigurado ako 500 agad yun.
back and forth yun. Kasi sa amin po sa Bumpolya, wala pong simbahan ng Adventist doon. Nung nabinyagan po ako, ayan, wala na yung mga inom ng alak, ganun. So, maganda ng pakiramdam. Wala nang mga nakarang masasama. Di kaya't kumot, agi-share ti sa uni apo. Isu na nagbalbaliw kanya. Tagijay malaklak ang kutat ta, nga blessings gapukan ni apo. I-search tayo lang ti kwa AWR Manila. Siya po ang produkto ng ating pong pagsasaimpapawid ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si DJ Cabalbal at ito ang Hope Today NPUC News.